Amen. Yan. So talaga pong lahat tayo ay nauuhaw. Ano po? At napakainit. Ayan. So tayo po muna yung manalangin bago po tayo mag-start. Ayan. Pray po tayo. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat Lord dahil binigyan mo kami ng pagkakataon para mapuno muli, Lord, ng iyong salita. Salamat, Lord, dahil alam namin ikaw ay nasa aming kalagitnaan. I pray, Lord, sa pag-share namin ito today, Panginoon, kami po itago mo sa iyong likuran. Ako po, Panginoon, Lord, ay langsan mo ang aking labi, Panginoon, at Lord, ma-receive ng bawat isa ang dapat naming ma-receive today, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Kinakansela namin lahat ng gawa ng kaaway sa oras na ito. Lord, i-cover mo po kami with your most precious blood. Ikaw maitaas, Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen, amen. Ayan. So, God is good po. And all the time, God is good. Amen. So tayo po ay down na sa ating last three words po. Ayan. So tayo po ay nasa panglima na. At ayun nga po, sabi kanina I thirst. Ang ating pong fifth word. Ayan. So di ba po kung tayo po ay pag nainitan ay talagang ang unang hinahanap ay tubig. Ayan. Si Lord Jesus din po, noong by this time po kasi, ay siya po ay ilang oras na rin na nakapako sa cross. At imagine na lang po natin yung santing ng init, ayan, tapos po yung pagod, ayan, talaga pong ang dami na pong dugo na nailabas, tapos po ay, syempre po, siya po ay nakapako sa cross, pag siya po ay hihinga, kailangan po niyang itaas ang kanyang sarili, katawan. Ayan, kasi nga po ay mahirap huminga at nakabayubay siya sa cross. Amen. So kaya po nasabi niya ito na I thirst. Amen. At syempre po, 'di ba, tayo po pag sabi nga po nung una pag may mamamatay po tayong mahal sa buhay, yung last words po niya ay laging may meaning. Amen. Lagi po nga may mahalaga, may purpose po iyon. Amen. At kahit po itong two words na ito, may purpose at may meaning din po sa atin. Amen. So ano nga po ba 'yon? Yon, ang title po ito ay The Thirsting Savior. Ayan. So may tatlo po dito na sinabi. Ayan, na meaning noong I thirst ni Lord. Ayan, sige, next slide po. Ayan, so what does the I thirst words of Jesus means to us? So yung una po ay He died as a man. Ayan. Yung pangalawa po, He experienced the thirst of hell for man. At yung pangatlo po, He must fulfill the scripture to prove His message to everyone. Ayan. So, ayun po yung meaning ng salitang I thirst sa atin. Ayan. So, yung una po, isa-isahin po natin. So, He died as a man. Amen. So, ayan. Kasi may mga nagsasabi po kasi na si Jesus daw po ay hindi naman talaga nagpakatao. Nung siya po ay narito sa mundo at nung po siya napako sa cross. Ibig sabihin po ay 100% na siya po ay Diyos noon. So, pag ganun po yung ating paniniwalaan, ang ibig sabihin po noon ay si Lord po ay hindi talaga nasaktan, hindi talaga siya napako, ayan, ayun po, it's for a show lang. At napakadelikado po noon. Amen? Kaya kailangan po maintindihan natin na si Jesus po, nung siya po ay napako sa cross, 100% God and 100% man. Amen? Yung I thirst po, hindi po yun sasabihin ng Panginoong Jesus kung siya po ay hindi tao, kung hindi po siya 100%. Amen po? Kasi po pag siya po ay nauhaw, ayan, pwede naman po siya mag-miracle. Amen? Kung siya po ay 100% God at hindi 100% man. Pero ayun nga po, nung binigkas niya yung I thirst, nagpapatunay po iyon na talaga pong totoo, valid yung kanya pong ginawa sa cross. Wala pong halong daya. Amen? So ibig sabihin po, yung pong ginawa niya sa cross, na-fulfill po niya at na-comply po niya yung requirement para po pagbayaran yung ating mga kasalanan. Amen ba? Na ang tao po ang talagang kailangan na magbayad doon sa ating mga kasalanan. Na-comply niya po iyon. Amen. Ibig sabihin po, yung ating kaligtasan, yung ating kapatawaran ng ating mga kasalanan ay totoo talaga. Amen. So talagang sabihin mo sa katabi mo, napatawad kang talaga. Amen. Kasi talaga pong hindi po nag-skip ng process si Jesus. Amen. Ayan. So yung una po is, it shows His humanity. Ayan, so 100% God and 100% man po siya. Yung pangalawa, ayan, so yung pangalawa po ay come to feel what we feel and to know our needs. Ayan, so si Jesus po, dahil po na napatunayan na siya po ay Diyos, amen, makakaasa po tayo na lahat ng ating pinagdadaanan, naiintindihan ng Lord. Amen po, kasi po, siya po ay lumaki, nagutom din, amen ba, natulog din. Tandaan niyo po yung dun sa, siya po ay nasa bangka, tapos po may malaking alon. Amen, may malaking bagyo.
Amen. Siya po ay tulog noon. Amen. So, ibig sabihin po talaga, nadanasan niya lahat. Siya po ay umiyak, nag-wept, amen ba? Nag-groaned. Ayan. At lahat po na napagdadaanan natin, ayan, even temptations po, ay kanya pong na-experience. Amen po. Pero ang kaibahan po natin, kaibahan po ni Lord Jesus sa atin, siya po ay perfect at hindi nagkasala. Amen po. Pero ayun nga po, yung I thirst, ang napakalaking bagay po nun kasi mauunawaan natin na katulad natin, si Lord pala'y nauuhaw din. Amen ba? Talagang pong 100% God at 100% man. Amen? Ayan. At yung pangatlo po, ayan, the human race has sinned and must die. Amen? So talaga pong bilang nakita po natin dun sa ginawa ni Lord Jesus sa cross, na may payment po talaga yung sin. Amen? At kailangan at deserve po talaga natin na mapunta sa hell. Amen? Pero ayun nga po, thanks be to God who made a way for us. Amen? Sabihin nga po natin, Jesus is the way. Amen? So talaga pong deserving po natin because of our sins. Ayan, pero may nagbayad na. Amen? Si Jesus po yun. Ayan, sabi nga po diba sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ayan, so ayun po yung A. Ayan. Next po, ayan. He refused the potion, ayan, prepared to numb the pain. Kasi nung mga panahon daw po pala na nakapako si Lord Jesus sa cross, ayan, may ino-offer po sa kanya na inumin para daw po mag-numb yung pain. Ibig sabihin po para po ano ba ang numb? Yung para hindi niya maramdaman. Mamanhid, ayan, mamanhid po siya. Amen. Pero tinanggihan po niya yon. Kasi nga po, bakit? Kasi po kailangan po niyang mag-go through, maranasan yung sakit talaga. Amen. Ayaw po niya na mandaya doon sa cross. Kasi malapit na. Amen. Malapit na po. So, there they offer, sabi po sa Matthew chapter 27, verse 34, there they offered Jesus, ano nga yan? Ayan. There they offered Jesus wine to drink mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink. Amen. So talaga pong siya ay tao, gusto po niya na maranasan po talaga yung lahat ng dapat niyang pagranasan, ayan, para makomplete po yung kanyang mission. Amen ba? Without any aid, ayan, or shortcuts. Ayan. So ayun, yung pangatlo, letter B, ayan, he experienced the thirst of hell for man. Amen. So, ayan po yung pangalawa. Di ba yung una po ay he died as a man? Ayan. At yung pangalawa po, ayun po, he experienced the thirst of hell for man. Amen. So, kasi po, di ba nung siya po ay nakapako sa cross, ayan, hindi lang po physical na paghihirap ang kanya pong dinadanas, kundi may spiritual warfare din po na nangyayari. Amen po. So, ang nangyari po doon is, kailangan po niyang pagbayaran, kailangan po na mabawi muli, ayan, yung lahat ng mga nanakaw ng kaaway. Amen ba sa atin? At ayun po, ang sabi po doon ay, doon sa letter A, ayan, the awful thirst of hell. Ayan, ayun po yung story ni Lazarus sa Luke chapter 16, verse 19 to 31. Dito po makikita po natin kung, para nagkaroon po tayo ng glimpse kung ano yung nangyayari sa hell. Amen po? Ayan. Kasi po, sabi doon nung mayaman na lalaki, kung naalala po natin na sobrang uhaw din po siya kasi daw po doon sa hell ay talagang napakainit at talagang napakahirap ng pinagdadaanan niya doon. Amen po? Pero ayun nga po, hindi po siya na-permit, amen, na magkaroon ng kahit na drop lang ng water. Kasi ang nadoon na ay nadoon na. Hindi na makakatawid pa. Amen. So, ayun po yung glimpse nung hell. Tapos po, those three hours of darkness as Jesus took our place are difficult to comprehend in His agony. So, sobrang hirap po nung oras na iyon kay Lord Jesus. Pero, ayun po, kailangan niyang pagtagumpayan kasi nga, or else, tayo po ay talagang, ang hell po, yung hell ang ating pupuntahan na eternity. Amen? Ayun nga po, ayan. And then, there, compressed into those hours was an eternity in hell. Amen? So, imagine nyo na lang po, di ba, yung hell ay sobrang sobrang hirap, stress, ayan, sobrang agony po ang nadoon. Amen ba? Pero po nung nadoon po si Lord Jesus sa cross, na-compress po iyon, ayan, at talaga pong ayun yung kanyang dinanas. Amen po? Ayan, para mapagtagumpayan lang po yung ating mababayaran yung ating mga kasalanan. Ayan, and then next, ayan, that's the cry, my God, my God. Kasi nga po talagang siya'y tumatawag, napakahirap po nung kanya pong pinagdadaanan.
Amen. So hindi po simple lang pag napanood po natin sa cross, ano po, kasi sobrang dali lang. Amen, ng mga clips na iyon. Pero imagine niyo po ay oras yon. Amen po. Tapos ang pinagdadaanan niya ay physical pain, emotional pain, ayan, spiritual din po na may battle. Amen po. Pero po, ayun, kaya na pa, my God na po si Jesus. Amen, kasi sobrang hirap po noon. Ayan, so this goes beyond physical thirst to the thirst of the soul. Ayan. So in this space age, people still die and go to hell. Ayan, it's a choice po kasi. Ayan, so talaga pong may hell, may heaven. Ayan, at ayun po ay, kaya nga po namatay si Lord Jesus sa cross kasi nga po para hindi na tayo mapunta doon. Amen. Pero it's still a choice po sa atin. Amen. Ang kailangan lang po talaga ayun nga po, sabi nga po sa Bible is believe in Jesus as our Lord and Savior. Amen. Ayan, by faith. Ayan, so in this age, they still have such spiritual thirst at it drives them to drink drugs, crime. Amen. So yung mga tao daw po ngayon, sa iba na thirsty. Amen. Sa iba na uuhaw. Amen. Kaya po, ayun po, ang kanila pong ending ay doon po sa hindi kagandahan na ending. Amen ba? Pinipili po yung wide road instead na yung narrow road. Ayan. So, ayan. Kasi nga po, alam nila na may something na kulang sa kanilang spiritual life. Ayan. Pero ayaw po nilang lumapit sa Panginoon. Amen. They try to do everything po para masupply o masatisfy yung spiritual needs na yung kaya po, ayun, drugs, o kaya naman po ay crime, at kung ano-ano pa. Amen. Pero, ayun nga po, ang kailangan lang po talaga ay lumapit sa Lord. Ayan. At yung next, ayan, ito po yung pangatlo. Ayan. Because he must fulfill the scripture to prove his message to everyone. Amen. Alam niyo po yung simpleng I thirst. Ayan, parang sabi nga po dun sa ibang mga nabasa ko is, yung I thirst daw po parang, ano bang meaning nun? Parang wala lang daw. Pero actually, yung dalawang words po na yon nakasulat din sa Old Testament. Amen. At dahil po nangyari din sa New Testament, talaga pong mapuprove natin na totoo lahat ng mga nangyari kay Lord Jesus, totoo lahat ng mga prophecies, totoo lahat ng Bible. Amen po. Ayan. So sabi doon, because he must fulfill the scripture to prove its message to everyone. Kaya po walang nalimutan na detail si Lord Jesus nung siya ay nasa cross. Talaga pong na-checklist lahat. Amen. Mission accomplished. Ayan, so sabi po dito that the scripture might be fulfilled. Sabi po kasi sa Psalm 69 verse 21, ayan, that they put gall in my food and gave me vinegar for my thirst. Amen. So imagine niyo po, di ba, talaga pong nasa Old Testament na ilang years ang pagitan, pero nangyari pa din. Amen ba? Sa New Testament. So talaga pong na-fulfill. Amen. Sabi din po, at least 333 prophecies of the Old Testament links to Jesus. Amen. So yung lahat ng mga nangyari, ayan, yung ang dami niyang wounds, ayan, pero none of his bones are broken. Ayan, talaga pong nakasulat sa Old Testament at nangyari sa New Testament. So it only proves na ang atin pong foundation, ang Word of God ay tunay. Amen ba? Talaga pong constant, hindi nagbabago. Ayan. And 240 of this fulfilled by the time of his ascension. Amen. So, nangyari daw po nung pagtaas ni Lord Jesus. Ayan, next. Ayan, so, letter D, the Word of God is so important to the Savior that He will utter every word necessary to fulfill it. Ayun. So, ayun nga po yung sinasabi ko kanina na every word po na nangyari or everything po na nangyari doon sa nung nakapako si Lord Jesus sa cross, even yung 2 words na yon, it really matters. Amen ba? Kasi it must be there, it has to happen, it has to be said. Ayan, para talagang ma-fulfill ni Lord Jesus yung prophecy doon sa Old Testament na sinabi sa Kanya. Amen? Ayan, let others deny it, Jesus declared it to be true. Amen? So wala talagang makaka-question sa authenticity ng Word of God. Amen? The Bible stands. Amen? At bilang po conclusion, ayan, itong pong ating I thirst, yung pang 5th na word ni Lord Jesus, si Lord po ay nauuhaw din. Not just physically, but also spiritually sa atin, sa love natin. Amen po ba? Sa ating attention, sa ating time. Amen. Ang tanong po ay, tayo din po ba ay handa na maging thirsty at isatisfy yung thirst ni Lord na ganun?
Amen po. Sa kanyang, sa word, sa quality time natin sa kanya, and even sa ating pong devotion. Amen ba? Sa ating passion in serving the Lord. Amen. Let us satisfy yung thirst ni Lord na ganon. And let us continuously be prayerful po na yung thirst sa atin for more of God ay laging andoon. Amen. So, ayun po, tatlong words, tatlong meaning ng I thirst. Ayan, sa atin. Ayun po, yung una po ay, ayan, sa first na na slide. Ayun, yung una po ay He died as a man. Ayan, yung pangalawa po, He experienced the thirst of hell for man. At yung pangatlo po ay He must fulfill the scripture to prove His message to everyone. Amen. So, mahalaga po yung I thirst. Amen. So, ayan po, tayo po ay tumayo at manalangin. Ayan, let's pray po. Lord, salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa amin, Panginoon, especially, Lord, sa cross, Lord, sa lahat ng mga inaccomplish mo, Panginoon, for us. Lord, salamat, Panginoon, dahil alam namin, God, na Ikaw ang Diyos na perfecto, Panginoon, Lord. Walang dungis sa iyo, Panginoon. Walang kasalanan, Panginoon, Lord. And you are the perfect sacrifice, Panginoon, Lord, on our behalf, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, for while we are still sinners, Panginoon, you died for us. Panginoon, dadalangin namin sa oras na ito, Panginoon, na patuloy mo, Lord, na bigyan kami ng puso na thirsty for more of you, Panginoon. Help us, God, to always choose you, Panginoon. Help us, God, to always be refreshed of what you did on the cross, Panginoon, of how great you are, Panginoon, Lord, for finishing the line, Panginoon, Lord, finishing it all, Panginoon, Lord, for us. Lord, I pray, Panginoon, that you continue, God, to speak to us, Lord. Help us, God, na patuloy na i-share ang salita mo, Panginoon, Lord, na yung katotohanan sa Bible, Panginoon. And I pray, God, na patuloy mo kami na gisingin, Panginoon, so that we can continuously be yung delight mo, Panginoon, Lord, nakapagbigay ng glory sa iyo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Patuloy mo kaming siyasatin at patawarin sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Maraming pong salamat, God. Cover us with your most precious blood. In Jesus' name, Amen. Sige po, tayo po ay patuloy na manalangin. Panginoon, sa oras ito, Lord, sa aming mga narinig, Lord Jesus, oh God. Lord, Ikaw po ay siyang nauhaw, Panginoon, oh God, sa amin, O Jesus, Panginoon, O God. Lord, Ikaw ay naging tao upang akuin lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, O God. Lord, Ikaw po nagbayad, Ikaw po naghirap, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, O God, upang mabayaran, Panginoon, upang hindi kami mapunta, Panginoon, sa nag-aapoy na impyerno, Panginoon, O God. Lord, sa oras na ito, niya po namin ang iyong patuloy na pagsama, Panginoon, sa amin, O God. Lord, we pray na patuloy na kami po ay mauhaw, Panginoon, spiritually, Panginoon, O God. Lord, Ikaw po yung patuloy naming hanapin sa aming mga buhay, Panginoon, O God. Lord, na katulad din ng sinabi mo, Panginoon, O God. Lord, mauhaw kami sa paggawa ng kabutihan. Lord, gawin ang lahat sa pag-ibig, Panginoon, upang mas malalim po naming maunawaan yung pag-ibig mo sa buhay po ng bawat isa sa amin, O God. Lord, natunay nga na tinuturuan mo kami na Ikaw ay aming mahalin, Lord, ng buong puso, kaluluwa, Lord, Espiritu, Panginoon, maging isipan, Panginoon, O God. Lord, ganun din, Panginoon, na kami uhawin mo, Panginoon, O God, sa pagmamahal sa bawat tao, Lord Jesus, O God. Lord, ilaganap, Panginoon, ipamalita, Panginoon, ang kagandahan, Panginoon, yung maganda mong balita, Panginoon, O God, sa buhay po ng bawat isa, Lord Jesus, O God. Lord, inaanyayahan po namin maginang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, O God. Lord, na-anoint mo ang bawat isa sa amin, O God. Lord, pagkat alam po namin, maaaring kami sa aming mga sarili, Lord Jesus, O God, ay kulang, Lord, wala kaming kakayanan, kundi, Lord, kami po'y nananahan, Panginoon, at magtitiwala, Lord God, sa kakayanan na kaya mo ipagkaloob sa amin, O God. Upang ang mga buhay, Panginoon, Lord, Ikaw po yung patuloy na ang iyong banal Espiritu, Panginoon, ay umapaw, Panginoon, Lord, magbukal sa aming mga puso, Jesus, O God. Lord, na hindi na kami muling mauuhaw pa, Panginoon, O God. Lord, patuloy na doon,
dineklara po namin, Lord God, maging sa Life Family, Lord God, maging sa lahat ng Christian body, Panginoon. Lord God, na andun yung pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon o God, sa buhay po ng bawat isa. Lord, maging sa bawat anak mo, Lord, sa mga mga leaders, Lord Jesus, o God, Lord, lahat na nagbabahagi, Panginoon, ng iyong salita, Lord God. We pray na patuloy na andun niya yung Spirit lead, Lord Jesus, o God. Lord, at patuloy na andun na equip mo ang bawat isa, Lord Jesus, o God. Lord, sa aming mga pananampalataya upang hindi po kami, Panginoon, matalo ng kaaway, Lord Jesus, o God. Lord, sa lahat ng atake, Lord Jesus, o God, Lord, inihanyahan po namin. Lord, kami po'y malakas, Panginoon, pagkat Ikaw yung aming kasama, Panginoon, o God. At higit pa, Panginoon, lahat po na aming battles, Lord Jesus, o God, Lord, inihanyahan po namin ang pagsama mo, Panginoon, o God. Lord, kami po'y mananahan at nagtitiwala, Panginoon, o God, sa iyong kakayanan, Panginoon, o God, sa iyong pag-ibig, katulad ng ginawa mo sa iyong sa krus, Panginoon, o God. Lord, ito ay para sa amin na pag-ibig mo, Lord, naging simbolo, tinupad mo ang iyong pangako para sa amin. At alam po namin na hanggang sa wakas, Panginoon, ay itutuparin mo, Panginoon, ang iyong pangako sa bawat isa sa amin, O God. Muli, sa inyo po ang papuri at pasasalamat, Panginoon. Ito po ang aming samat dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Lahat po ba tayo ay na level up with regard to the fifth word of the Lord? Love of Jesus to the humanity. Alam niyo, nung habang sinisya ni Pastora Eli, it is true that the major decision happened during the time of sacrifice. Imagine, nakabitin siya sa krus ng Kalbaryo, napakaraming bagay ang kanya na-encounter sapagkat, ang sabi ng Bible scholar, more than 6 hours na siya nakabayubay. 6 na oras. Pero gising pa rin siya sa kanyang purpose. Alam niya ang dahilan. Kasi from the Garden of Gethsemane, ipinakita na ng Ama ang kanyang Via de la Rosa. Kaya nanalangin siya doon na kung pwede, wag na magdaan yung saro. Pero sabi ng Panginoon, not my will be done, let your will be done. So ang ibig sabihin, yung prayer niya sa Gethsemane, palo sa lahat na nangyaring sacrifice, handa ang Panginoon sa lahat na mangyayari. Kaya doon makikita natin na napakagandang revelation, maging sa atin, pag tayo nasa kalagitnaan ng suffering, you need to choose right and the best. Tama eh. May nag-alok sa kanya ng isang likido para siya manam. Para hindi niya maramdaman. Yung magkaroon ng komportabling pakiramdam. Yan ang tao kasi. Marami siyang itinetake para hindi niya maramdaman ng problema. Right? Yung iba, pumupunta sa mall, pumunta kung saan. Just to cover up the suffering and inward longing na hindi mo naman kayang takasan yun. In other words, maraming solusyon ginagawa ang tao. Pero si Jesus, nung inalok para mag-numb ang kanyang katawan, hindi niya ito tinanggap. And I am willing to feel and to undergo everything. Amen? Amen po ba? Kaya pag dumadaan tayo doon, alam natin piliin ang the best. Ikaw pa rin, Panginoon. Amen. So palapakan natin ang ating Diyos at ngayon,